15 crystal years. DWJJ, Public Service Broadcasting at its best. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Mga isyung napapanahon. Mga kaganapang naaayon. Ating linawin. Ating talakayin. Talakayan sa Double J. Yes, magandang umaga pa rin po sa atin lahat sa ating puno Luzon, kay kay Mary G. Vergara at ganoon din kay Ma'am Ria Vergara. Ito pa rin po karugtong po rin ng ating programang Talakay sa Double J at may mga bisita po tayo rito na ito ay importante pa rin sa ating mga anak upang sa ganun naman magkaroon din ng katuparan yung kanilang pangarap sa kanilang mga anak na yung mga ginagamit nilang sa bibig, yung pagnguya o yung ngipin ay maproteksyonan. Kaya nga po nakalagay po rito sa ating mababasa, no? Yung ating pong bibigyan ng magandang idea para sa mga kabataan na ito na lagi nakangiti. Nakangiti ang kinabukasan kapag ngipin ay pinangangalagaan. Kaya po ako lagi nakangiti. Dahil ngipin ko maganda, sabi nila. Hindi po yan pustiso. May mga bisita po tayo rito na galing po sila sa ito po Philippine Dental Association at sa Nueva Ecija Dental Chapter po. Ito ay pinangungunahan po ng ating naggagandahan mga doktora po rito at gwapong doktor. Okay, no? At bigyan na po natin silang magpakilala sa kanilang mga sarili. Doktora? Isa pong magandang umaga. Ako po si Dr. Joanna Domingo, ang kasalukuyang Pangulo po ng Nueva Ecija Dental Chapter. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Edna Risa Vanscoy. Tatalakayin po namin ngayon ang National Dental Health Month. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayon at nanonood. Kami ay isang pribileyo, kami nagpapasalamat, isang pribileyo po na ang Nueva Ecija Dental Chapter ay nandito ngayon upang ibahagi ang mga magiging kaganapan sa pagsa-celebrate po natin ng National Dental Health Week. Ako po si Dr. Guillermo Mata. Good morning po. Ako po si Dr. Teresa Concepcion. Member din po ako ng Nueva Ecija Dental Chapter at kasalukuyan pong nasa City Health Office po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa ating mga bisita. Talagang ito may panibago na naman po kayang mabibigyan po ng mga tawag dito na mga kagandahan dito para sa pagngiti, doktora? Para naman sa ating mga taga-lungsod. Ito, kanina sabi nga nila sa atin, ay may na-imbita na sila na more or less mga ilang daan na ito o ilang mga pwedeng mabiyayaan o makita. Ito ho ba, doktora, bago po na ako magkamali, ito po si Dr. Joanna Domingo, yung presidente po ng Nueva Ecija Dental Chapter. Ano po ba yung mga dapat po mapagkakaloob sa mga iniimbitahan po natin mga kabataan o yung mga bata below 12 years old na po pwedeng matulungan natin para maging zero cavities? Po. Paki-kuha na lang po, doktora, para malaman po nilang kabuuan ng inyong proyekto ngayon. Okay po. Ang National Dental Health Month, 11th National Dental Health Month ay gaganapin po sa February 7, 2015 dito po sa local chapter natin, nagaganapin sa Cabanatuan City. Sa araw po na ito, magkakaroon po tayo ng motorcade
Magsisimula po ito sa oras na 7 o'clock in the morning at tayo po magpapaikot at magkakaroon po tayo ng masayang showcase po natin ng araw na ito yung zero cavity kabarangay sa Dental Health Month, pagkayari po ng motorcade, nagaganapin po sa JC's Court ng Sangitan West. At dito po talagang maglalagay po tayo ng mga tent dito, ano? Para doon sila pupunta mismo sa lugar na yon. Opo, magkakaroon po tayo ng free dental check-up at toothbrushing drill sa mga bata na darating. So, magpapamigay din po tayo ng mga toothbrush na kanilang gagamitin at toothpaste na maaari po nilang iuwi pagkayari po ng toothbrushing drill na gaganapin po. Maganda po itong ganitong ito po ba may mga ilang daang katao po ba ang po pwedeng pumunta po dito at makiisa sa ganito pong dental health month na po na ito? Nasa mga 500 na katao daw po ang ine-expect po namin na dadalo. At magkakaroon din po kami ng konting programa. Maliit pong programa na pinangunahan po nila ng ating mga si Honorable Julius Cesar Vergara is going to give our inspirational message. And also, magkakaroon po doon na rin po yung registration, yun na po yun, tsaka yung mga check-up. And then yung po sinabi ni Doktora, mga toothbrushing drills, tsaka yung mga fluoride varnish applications. Lahat po siguro magkakaroon ng pribilehyo kung talagang aanyahan po namin, dadalo po sila. Dito may babayaran ba sila rito? Yung registration nito? Wala. Ito po ay libre para Ayun. sa ating mga kabataan ng Kabanatuan. So, yung mga barangay po na nasa nakapalibot po sa Sangitan West, kagaya po ng Burgos Avenue, Quezon District, Rizdelis, Barangay Nabao, Barangay General Luna, yung mga nakapalibot po sa ating pinaka-venue, inaanyayahan po natin sila dahil ito po ay libre, sponsored po ng Colgate. Palmolive Philippines. Pero sa mga eskwelahan po ba, sa mga school, nakipag-ugnayan din po kayo at doon magkakaroon po ba kayo ng pagkakataon na katulad Opo. ng pagkakalood nyo rito? Mayroon na po tayong ginaganap na Adopt a School project, and recently nagkaroon po tayo ng successful launching ng Adopt a School project sa JP Melencio Elementary School. Kahapon po ito. At nagkaroon din po tayo doon ng toothbrushing drill and giving of toothbrushes sa ating mga estudyante ng JP Melencio. May ilan po yung nabiyaan ng ganitong toothbrush? Ito po in cooperation with the Dr. PJG MRMC, the Dental Department, sa pamumuno po ni Dr. Hill Soratos at Dr. Vic Francisco. So mayroon po tayo mahigit 300 na mga estudyante na nabigyan po. Pero after po sa mga school po ganito, sa mga elementary po yan po pwede Opo, po. Ano? opo. Pero hindi po sila kabuuan yung magmula grade 1 lang siguro hanggang grade 2. Opo, nabigyan po natin na pre-elementary, so may kindergartens, grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 4 po. Yung inaabot ng ating mga toothbrush na ipinamigay. Sa ibang barangay po, meron ding gaganapin ng ganito. Opo, sa February 25 naman po, tayo po ay iikot din sa College of the Immaculate Conception under Dr. Joanne Viloria. Sa grade school department po tayo magpapamigay ng ganito rin pong activity, toothbrushing drill, grade 1, 2, and 3 at ang atin pong mga pre-elementary students. How about po din sa mga halimbawa sa Montessori, mga school po na ganyan, mga private? Wala Private. pong... Opo, pwede lang din po sila makiisa, halimbawa sa Freedom Park o sa... Opo, inaanyayahan po natin ang lahat na dumalo kahit po nabibilang sa private o public school. Ito po ay open para sa lahat dahil tinatarget po natin ng 500 recipients ng
Colgate Palmolive Philippines. Napakaganda ho ng mga ganitong proyekto. Ano po, ito makabubuti para sa atin po mga anak na maliliit. Mga 7 siguro. Simulan natin ng mga 4 4, to 12. 5, yes po. 4 to 12 years old. Ano po? Opo. Kaya doon po sa mga magulang na medyo nagkakaproblema po sa mga ngipin ng kanilang mga anak. Dito po mga gandang pagkakataon. Ito'y gaganapin po sa araw ng February 7 po ito. February 7. Opo, alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. So bali ilang barangay captain na po ang nakausap natin dito para hikayatin yung kanilang mga kabarangay na may mga anak na maliliit na makiisa sa gaganapin po sa February 7 dito sa barangay Sangitan West kung saan ito'y barangay po namin. Opo. Mayroon na po tayong 8 barangay na nakausap para po kunin yung kanilang partisipasyon sa araw po na ito. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang Barangay Quezon District, Barangay General Luna, Barangay Nabao, Barangay Risdelis, Barangay Quezon District, Barangay Sangitan East, Bantog Norte at ang Barangay Mabini Extension po. Bali si Dr. Guillermata naman po, siyang magtuturo naman kung paano po yung actual na gagawin siguro ng mga kabataan po na ito, no? Tama po yun. Kung mapagtitingnan po ninyo, bakit po ang programa ay para sa bata? Ang ating po kasing tema ay nakangiti ang kinabukasan kapag ngipin ay pinangalagaan. Noon pa man, alam natin ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. Kung ating pong titingnan, kasi baka po may mga nasa isip na bakit walang matatanda. No? Ang isa pong programa po kasi ito ay prevention. Kaya sa programa po namin, merong fluoride varnish application. Ano po ba ito? Kung ang mga bata ay binibigyan ng bakuna sa sakit gaya ng chickenpox, sa measles, ang mga dental society po ang pinangangalagaan naming ngipin. Ito po nung bakuna naman ng ngipin, ang fluoride varnish application. Pero bago po nga ito ay mai-apply sa kanila, kailangan ay maturuan muna namin ng tamang pagtutoothbrush. Kasi napakahalagang bagay po kasi na sa bahay pa lang, oriented po ang magulang. Kaya po kasama po ang magulang o caregiver dito na talagang siya ang mapapaliwanagan namin, then gaano kadalas dapat mag-toothbrush at ano ang kahalagahan nito. Kaya po tama po yon na talagang ini-encourage namin ng mga magulang na dalhin ng kanilang mga batang anak, 12 years old pababa, para po maapangalagaan natin ng ngipin. Opo, ano? Kasi dito po sa hindi naman natin maitatato at talagang may mga magulang pa rin nagsasabi sa atin, makain nga, walang pambili, toothbrush pa. Yun po naging katwiran po ni iba, kaya yung kanila po mga anak, hindi na papangalagaan yung mga ngipin. May mga ganyan po talaga mga katwiran ng ibang nanay, ano, na talagang sadyang wala. Gustuhin man nila, talagang walang magagawa. Pero ito po ba, ito na ang pagkakataon po ninyo, mga nanay, mga tatay, nasasama po dito, samahan niyo po inyong mga anak sa araw po ng Sabado, February 7, upang sa ganun mabigyan naman ng katuparan din yung pangarap ng inyong anak kahit makangiti man lang ng masaya. Hindi ho ba? Kaya dito, marami pa ho tayong maibibigay na impormasyon para po sa gaganapin sa araw po ng Sabado. At ito po ay dire-diretso. Ito, gusto ko lang po ito, yung fluoride varnish application. Paano po ba ito isinasagawa, Dr. Mata? Yes po. Nung fluoride varnish application, ay isa pong itong, kung nung mga toothpaste po natin ay may fluoride content na. Pero ito pong varnish kasi, isa pong malagkit na bagay ito na talagang pinapahid sa ngipin para tumibay ng tooth structure na tinatawag naming enamel. Nung fluoride varnish po ay nakakatulong para ma-prevent ng dental caries. Ulitin ko po, nung prevention talaga is better than cure. Mas mahalaga po ito kaysa sa pasta, at nung kumisan mabubunutan na. Kaya po, kumisan ang tingin po sa dental society ay puro bunot lamang. Hindi po. Kami ay nag-aalaga ng ngipin. Kaya po nung fluoride varnish na ito, ang layunin ay mapangalagaan nung ngipin. Kung ang content ng ating fluoride sa toothpaste ay medyo mababa, ito po kasi concentrated na ina-apply sa ngipin at ginagawa po every 6 months lamang. Kaya po tumitibay ng ngipin ng bata at dahil dito, mapopromote na po natin ng kalusugan ng kalusugan ng oral health ng mga bata dito sa ating city. Ito po kayang search for zero cavity
search for Zero Cavity Kid, paano po ba natin may bibigay impormasyon to, Mama Dr. Edna Banskoy? Kailangan ba lang sira yung ipin upon oral examination? Search for zero cavities po. Dapat po talaga yung mga bata, magkaroon po sila ng introduction para po pumunta sa mga dental clinics. In doing our program po, isa na rin pong programa to na ma-open po yung eyes po na hindi lang po yung mga bata, pati yung mga magulang na dapat pong pangalagaan talaga natin ang ngipin po. Magsimula pa lang po sa mga bata. Simula pa lang po 1 year old, dapat dinadala na po ang mga bata sa dental clinic para po magkaroon sila ng introduction sa dental clinic. Hindi po sila magkaroon ng tinatawag natin dental phobia. So by doing that po, wala na po silang takot sa mga dentista kamukha nung araw na sila po ay nakakita lang nakaputi, natatakot na yung mga bata. Magtatatakbo na. Yes po. So pag po gano'n, nagiging habit na po sa mga bata na pumunta na maging friendly ang mga dentist sa kanila. Yun po. And then, magkakaroon na po sila ng programming ng mind nila na dapat pangalagaan po ang ipin hanggang sa tumanda po sila. So, yun po yung unang-una nating ginagawa sa mga bata muna. Dito po ba halimbawa may anak naman na isang ginang nadadalo doon sa araw po ng event po, activity po na yan, yung anak niya, halimbawa yung gilagid ng bata, bahagya pa lang pumuputok at nakita na niya na parang hindi maganda yung tubo ng pagngipin. Diba, hindi pa ng permanent teeth po yun, Yung po ba may posibilidad na pag tumubo yun at naging sungki, sa susunod na pagtubo ulit ng talagang permanent teeth niya, yung pa rin magiging form ng kanyang ngipin? Sa mga bata po kasi, temporary teeth lang po lahat yan. So, normally po, pag nag-grow yung bata, nag-change po siya. But depende rin po sa genetics. Let's say yung parents niya nagkaroon po ng pagkasungke, may posibilidad po na ma-adapt po nila yung ganong ayos mo ng ipin nila. Pero nowadays po, nape-prevent na po yan through orthodontics pag lumaki sila. Meron din po tinatawag tayong mga interceptive orthodontics sa bata, ina-apply din po namin yun sa mga private clinics po. Yung pagbibigay ng impormasyon po sa mga magulang. Kasi ako po ginagawa ko yung malilit pa yung mga anak ko na pag yung wag mo ikang susuklayin ng brass. Kailangan suklayin mo yan, pantay-pantay ang suklay na kulay puti. Kaya ginagawa ko po yun, awa ng Diyos, magaganda yung mga ipin ng mga dalagat anak ko, yung mga anak ko. May mga pamahiin kasi sinusunod. Pagka nagsuklay ka, ginamit mo ikang pangsuklay ka dyan, brass, magsusungki-sungki yan. Naniniwala. Ako po hindi ako naniniwala doon. Tapos yung gilagid nila, bata pa lang sila, hinihimas ko ng pababang ganon. Para hindi tutubo yung ngipin na nakaalsa. May mga ganon po kasi, di ba? Napapabayaan. Kasi yun din po natutunan ko sa isang amayin kong doktor na si Major Milan, na tagalikap din po, na yumao na rin. Himas-himas lang daw, makukuha yan sa ganda. Sabi nga nila. Mayroon po ba kayo may bibigay pa rin na magandang pagtuturo para sa mga magulang tungkol sa pagsibol ng mga ngipin o ng mga temporary teeth itong mga anak nila? Yes, pwede ko po sagutin yan. Bilang isang nagtitreat po tayo sa clinic ng mga kabataan tungkol po sa pag-aalay ng ipin. Ang tawag po doon ay general orthodontics po, So, yung pong pagtuturo sa mga bata, actually, unang-una pa lang po sa bottle feeding. Kung pwede lang po sana sa gabi, hindi na po nila dapat pinadedede yung bata sa bottle ng milk. Instead of milk, we can give plain water. Kasi po, yung pong sugar content nandun po sa milk po. So, ang tendency po nun, nagkakaroon po ng bacterial activity overnight. So, isa lang maganda rin po na prevent ang cavities po, bata pa lamang. So, in regards po dun sa alignment ng ipin, meron din po tinatawag tayong habits ng mga bata na dapat ma-prevent. Then, let's say yung mga thumb sucking po, ganyan po, yung mga yung pong paglalaro ng mga dila nila, which is, nape-prevent po yon. Kailangan po ang patnubay po ng mga dentist, kung pwede lang po, maaga po talagang dalhin sila dapat sa dental clinics. May gusto lang po ako, Doktora Joanna, Dito po ba, wala po ba kayong pwedeng, hindi niyo po ba pwedeng kausapin din itong
pamunuan ng Colgate na ito, Palmolive na ito na sa mga barangay naman po na hindi sa kabataan kundi yung mga po nagsiservisyo sa barangay natin. Kasi may marami na po yan makatulong po tayong walang pampabunot ng ngipin, walang pampalinis ng ngipin. Hindi po ba natin pwedeng i-post ito sa darating ng araw after ito para sa kabataan? Opo. Meron po tayong programa na continuous dental care, health care sa ating mga kabarangay through our Honorable Julio Cesar Vergara, our mayor. Meron po tayong nagre-reach out po tayo sa ating mga barangay through the City Health Office, Dental Department. Nagkakaroon po tayo ng free dental check-up at saka po free extraction ng tooth kapag unsavable na po ang ipin. Binibigay po natin tong oportunidad na to sa lahat po ng ating mga kabarangay. So, wala pong age na hinahanap from 0, yung infant nga po, no, na yung mga nanay po na buntis, ina-advise na po natin sila na magpunta sa mga healthcare facilities natin. Meron po tayong 6 na healthcare facilities dito sa Cabanatuan, from District 1, District 2, District 3. Yung lugar po na ating binabanggit sa District 1 ay sa Mayapyap Health Center. Opo. Sa District 2 naman po sa San Jose Health Center. Sa District 3 naman po sa Barangay Lourdes Health Center. Sa District 4, meron po tayo dyan sa Caridad Health Center. At sa District 5, sa General Luna Health Center. So, itong mga facilities po na ito, meron pa rin po sa District 6, sa Kaalibambangan Health Center. Yung mga facilities po na ito, may mga naka-assign po tayo na mga dentista na maaari po nating puntahan para kung meron po tayong mga ipin na kailangan paayos, bunutin, dental consultations po, available po ang mga dentista natin sa mga health facilities po na ito. Yes po. Si Dr. Teresa Concepcion, ito, kabarangay ko rin po ito at ito ito, kaagapay din po ang City Health po rito, sa atin pong isinasagawang ng Colgate and Palmolive po na ito, para sa mga kabataan na ito. Ito pa rin po, Doktora, dire-diretso pa rin po ba yung binibigyan yung ayuda para dito sa mga kabataan o sa ating mga kabarangay, hindi lang sa Barangay Sangatan West, maging sa buong 89 na barangay dito sa Lungsod ng Cabanatuan? Opo. Yung dental services kasi natin na binibigay ng local government, well supported yan ni Mayor J. Kasi before, kasi ako I've been in the service for 20 years na rin eh. So nag-umpisa talaga ako from scratch. Pero ngayon, masasabi ko, medyo yumayaman na ako ng konti. Sa gamit, nagkakaroon na. Kasi noon talagang wala. Pero ngayon, meron na. Tapos, nakikinig naman si Mayor kung ano ang kailangan talaga natin. Kagaya nung, yung una, yung sa pagbunot-bunot, dati talagang, yung kumbaga, in demand ang bunot. So, na-explain naman namin na hindi naman yun lang ang solusyon. Hindi naman kailangan bunutin ng bunutin pag sumakit. Oo, pag sumakit, 'di ba? Ang nung iba, masakit to gusto ko na patanggal. Ang tanong ko naman, ang buwelta ko naman, pag masakit ba ang ulo mo, patatanggal mo? 'Di ba hindi? Pagagamot mo pa rin siya. So, in-explain namin kay Mayor na kailangan na meron tayong program na preventive measures para ma-educate yung mga kabarangay natin. So, naglabas siya ng kaukulang pondo para makabili tayo ng sarili nating toothbrush at saka toothpaste. Kasi nung una, nagpapasponsor lang kami kung sino yung pwedeng hinga ng sponsor, kaya lang nakakahiya na nga daw. So, kailangan na natin bumili. So, ang ibang funds ng dental department na divert sa toothbrush and toothpaste na binibigay namin naman through sa daycare students.
Yung daycare students na yon, iniikutan naming mga dentista, 4 kaming dentista sa City Health ngayon. So, naikutan namin sila na ino-oral exam. Pag nag-oral health talk kami, we make it a point na present ang mother para ma-educate din yung mother. So yung health education natin dito sa oral health education sa Kabanatuan, more or less na-upgrade na. Marunong na yung mga nanay. Talagang natuto na. Natuto na sila. Sa darating pong February 7, araw ng Sabado po yun, katulong din po kayo, taga City Health dito sa isasagawa po na ito. Opo, well supported tayo ni Dr. M. Moscado Yes, dyan. salamat naman po. Kasi bilang alam niya, member din naman ako ng Nueva Ecija Dental. So, nag-request kami ng support through yung sasamahan kami ng ambulance. Tapos, ang nurses natin na manggagaling sa General Luna Health Center kasama, ang midwife kasama din. So ilan po yung magsasagawa po ng ganitong operasyon dito sa ilan yung kasama natin dito, mga dentist o yung mga a-assist po sa ating mga kabataan dito? Sa dentist po, yung mga members po ng Nueva Ecija Dental, so medyo baka madami-dami din. Pero dito, meron maganda rito pangyayari, Dr. Joanna, no? Itong namang pong Colgate sample gift pack giving. Ito po yung siguro pagkatapos ng yung programa na yan. Opo. Magkakaroon Pakiko po tayo, magpapamigay po tayo ng mga Colgate sample na toothbrush and toothpaste sa ating mga recipients, sa mga darating po na kabataan na magpa-participate po sa acting activity for that day. Pero doon po, alang kasamang chocolate to, ha? Puro ko lang to, para sa ngipin lang na yun, gagamitin lang nila ito. Iniisip po namin kung magpapamigay kami ng mga candies and Sugarless. chocolate na sugarless sa motorcade po. So, abangan po ng mga taga-kabanatuan natin yan. Lalo-lalo na po yung gawing palengke, yung mga madadaanan po ng ating motorcade. May mga ipamimigay po tayong toothbrush, toothpaste sachets, and yun nga po, sugarless candies. O baka po after po nitong gaganapin po natin sa February 7, imbitahan nyo din po sila, yung ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa Channel 16 po ngayon at nakikinig sa Double J, kung sa inyong mga place ng inyong mga klinika, para naman sa gano'n, kung wala pa yung another na ipopost natin para sa matatanda na galing sa binabagay natin Colgate and Palmolive na ito, ay pwede pong kayong pasyalan sa inyong pinakamalapit na klinika. Imbitahan po nyo sila. Okay po. Meron po tayong dental clinic sa General Tino, sa beside po to ng Manson Drug sa may PJG. So, may clinic po tayo doon. Preferably kapag Sabado at Linggo po, nakapag-clinic po tayo doon sa ating mga walk-in patients. So, pwede po nila tayong pasyalan doon. And si Dr. Edna Vanscoy, Nasa Del Pilar Street po ako, yung Vanscoy Orthodontal Center. Pasyal po kayo. Again po, inaanyayahan po namin din ang mga kadentistahan po natin sa motorcade, sa Kabanatuan po again, sa Freedom Park again, para po maiyan natin sa February 7. From Freedom Park, iikot po yon sa gawing Del Pilar, Sulweta, sa may Burgos po, sa Palengke area. Magtatapos po again sa Freedom Park. So mag-join po tayo. Masaya po ang activity natin na to. And then we followed sa kabarangay, sa dental health po, sa JC's Court Sangitan West. Doon na po mag-i-start yung program po natin sa Pre-Dental Health Month. Si Dr. Ho? Talagang merong kasamang promotion. Ang aking pong clinic ay matatagpuan sa Mabini Street, Mata Dental Clinic. Lahat po ng mga magulang at mga kakalunsod na meron tanong. Kaya po merong talagang dental health month, awareness. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga professional na lalo doon sa concern ng kalusugan natin. Dahil napakahalaga po ng kalusugan ng ating ngipin, ng ating oral health ay ano po ito?
katuwang sa pangkahalatang kalusugan ng ating katawan. At kung ang mga mamamayan natin, ang mga kabataan natin ay malulusog, naniniwala tayo na nung pag-attain ng purpose o goal ng ating lungsod ay madali. Dahil ng mga kababayan natin ay malulusog. Kaya amin po kayong iniimbitahan muli sa Sabado. Huwag po kayong maano na may motorcade traffic. Talaga pong nagpapapansin po ang Nueva Ecija Dental Chapter dahil gusto naming ma-aware kayo ng pangangalaga ng ngipin ay talagang mahalaga para sa bawat isa. Si Dr. Teresa Concepcion naman po. Ako naman po ay may private clinic sa Del Pilar din, sa Sangitan West. Pero may public clinic sa buong Cabanatuan. Ako yung yung mga may tanong po na sabi nga ni Kuya Choi, yung mga kulang ang kakayanan para pumunta sa pribadong klinika, ay pwede po kayong pumunta sa mga health center o kaya po sa City Health Office. Andun po kami. Lagi po kami bukas. Malay nyo po, yung iba naming cameraman dito, kailangan magpa-sponsor ng pustiso, di gawan yun ng 2 pustiso agad yung nakakailangan. Okay po yun. Sa maganda po yung ating pong adikain talaga sa pamumuno po ng ating punulusod, lahat po ay gagawin niya para po maging maayos. Una-una po talaga iniisip din ng ating punulusod at nga po ito, kaakibat nga po ang Colgate Palmolive po. Dahil mahal nga po talaga ipinapadama, hindi lang ipinapadama, talaga nakikita pa rin ng ating kababayan yung ginagawa ng ating punulusod kasi sa nakiisa rin po siya sa ganito mga magandang adikain para sa kabataan. Kaya maraming salamat po sa bumubuo po ng Nueva Ecija Dental Chapter. Si Dr. Jean po kondin dito no? Dating Opo. presidente po siya. Buong Pilipinas naman yata siya. Dati po siya naging Metro Pangulo Manila. ng Nueva Ecija Dental Chapter at kasalukuyang presidente po siya ng Philippine Prosthodontic Society of the Yun. Philippines. So, katuwang din po natin ang ating Honorable Dr. Jean Yasmin Cruz sa programang ito and katuwang po natin siya sa ating mga aktibidades. Kaya sa darating po, Doktor? Gusto ko po sana magbiro dahil nabanggit nung Prosthodontic Society buong Pilipinas kung magpapa-sponsor ng pustiso kay Dr. Jean. Pwede po yun. Okay po, sa darating po nga February 7, dito po sa Barangay Sangitan West, sa likod lang po ng Barangay Hulya, tapat lang po ng bahay din namin yan, Magsadya na po kayo dito upang sa ganun matuto po kayo at magkaroon ng magandang ngiti ang inyong mga anak. Kasabay po nito, ang pagpahuling pagmensahe po ng 4 po natin mga doktora, mga bisita at nagagandahan talaga mga macho si Dr. Mata, Huling mensahe po at paanyaya at pagbati na rin sa ating mga mahal sa buhay na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Ay, gusto ko yun. Okay po. Muli po, inaanyayahan po natin ang lahat po ng mga residente ng Cabanatuan City na samahan po nyo kami sa araw po ng Sabado, February 7, 2015, para po sa ating launching ng 11th National Dental Health Month. Ito po ay simultaneous activity sa ibang lugar po ng Pilipinas, kagaya po sa Baguio City, sa Bulacan. Marami pong mga chapters po na ganito rin po ang kanilang ginagawa sa mga araw po na ito. February 7 po, National Dental Health Month, motorcade and kabarangay sa Dental Health Month with our sponsor Colgate. Mula po alas 7 ng umaga hanggang makapananghali po ito. Hello po sa aking may bahay, kabiyak ng puso, Dr. Christian Martin Domingo, at sa akin po mga supling na nasa eskwelahan naman po ngayong araw na ito, kaya hindi nila makikita. Nakatape naman po tayo. Okay Nakarecord po, po thank yan. you. Muli po, inaanyayahan uli namin po kayo sa National Dental Health Month.
mag-join po tayo. Mga kadentistahan po, sana maging aware po tayo na ang sama-sama po talaga, malaki pong magagawa at tulong po sa mga nangangailangan. So, ang Philippine Dental Society po ay napakalaking bagay po para po sa aming asosasyon. Hindi lang po mga pangsariling adhikain, kundi pagtulong po talaga sa mga kawalang mga tao po. So, inulit po namin sa February 7, Saturday, 7 a.m., motorcade po. And then, yung pong Kabarangay Dental Health sa atin pong Sangitan West, doon po gaganapin ang aming pong maikling programa. Kasunod na po yung mga libreng free dental check-up. Lahat po ng mga bata na below 12 years old, kasama po ang kanilang mga magulang, syempre po. So, salamat po sa programa pong ito na ini-air po kami, lalong-lalo na po sa Colgate Philippines. At si ating pong mayor, kagalang-galang po na si Mayor J. Vergara. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po kami ng magandang inspirational talk on that day. So, sa mga tagapakinig po, maraming salamat din po. Kay Dr. Aguilera. Parang gusto ko lang bumati, Kaya po Sabado, ginanap ito ay para walang pasok ang mga bata. Kaya mga magulang, ay atin pong dalhin sila sa alas 9 ng umaga sa Sabado. Doon sa Sangitan West, sa JC's, ay inyo pong dalhin ang inyong mga anak. Kami ay nagpapasalamat, Sir Choi Puno, at sa ating kagalang-galang na mayor ng ating lungsod, ang ama ng ating kabanatuan, si Mayor J, sa pribilehiyong maipromote po ang ganitong gawain ng Nueva Ecija Dental Chapter. So, nung pagbati po ba talaga kasama? Binabati ko po ang aking minamahal at kaisa-isang asawa, si Dr. Cristina Mata at aming mga anak, si Gil, si Shema at si Gideon. Salamat po. Okay, kay Dr. Concepcion naman po. Ako naman po ay nagpapasalamat din sa Nueva Ecija Dental Chapter at nakasama ang City Health Office sa ganitong activity na maibibigay natin sa ating mga kabarangay at patuloy na sumusuporta sa aktibidades ng Nueva Ecija Dental Chapter. At magandang umaga na lang po sa inyong lahat. Hindi mo binati si Konsihal, nasa barangay hall, Konsihal. Nanonood siya. Winabati ko si Arnold. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagbibigay ng impormasyon para po sa ating mga kabataan. Ito yung 1 year old hanggang 12 years old po. At sigurado naman ay mag-i-enjoy sila habang ando sila at naghihintay na sila ay maturuan at magkaroon ng kaganapang, sabi nga, nakangiti ang kinabukasan kapag ngipin ay pinangangalagaan. Sa ngalan po ni Katanggol Bilar sa talakayan sa Double J, ito po si Choi po na second. Nagpapasalamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. Mga isyung napapanahon. Mga kaganapang naaayon. Ating linawin. Ating talakayin. Talakayan sa Double J.